Pasimpleng inirapan niya ito sabay tapik sa kamay nitong pumipisil sa hita niya. Mamaya ka lang sa bahay. Bulong nito saka tuluyang lumayo ang mukha sa kanya. Nag-focus na lamang siya sa kanyang pagkain. Pakiramdam ni Troy ay kumukulo ang dugo niya nang ilang ulit niyang nahuling sinusulyapan ni Gab si Sabrina. Gustong-gusto na niya itong kumprontahin pero nakapagpigil siya dahil sa presensya ng father-in-law kuno niya. Pero kung magpapatuloy ito sa paglapit kay Sabrina ay hindi niya ito sasantuhin. Wala siyang pakialam kung ito ang unang lalaking minahal ni Sabrina. Mabuti, nakahalata ang lalaki na ayaw niya na may ibang lalaki na nakatingin sa asawa niyang hilaw. Nakuha ito sa tingin. Pagkatapos ng tanghalian ay tumambay siya sa opisina ni Sabrina. Ang ipokrita, tumambay pa sa construction site at kausap ang daddy nito at ang first love nito. Nakasilip siya sa bintana habang para siyang nag-aabang ng nakatakdang pagbitay sa kanya. Tom, hindi ko na ba mapipigil ito? Hindi ako seloso at lalong hindi ang katulad ni Sabrina ang magpaparanas nito sa akin. Maktol niya sa kanyang sarili. Para siyang pusang hindi mapaanak habang palakad-lakad sa harap ng bintana at maya-maya sumisilip sa labas. Lalo nag-init ang bunbunan niya nang makitang si Sabrina at Gab na lang ang nag-uusap. Dinukot niya kaagad ang kanyang cellphone sa bulsa ng pantalon niya saka tinawagan si Sabrina. Tumalima naman ang babae sa pagsagot sa tawag niya. Hello? Sagot nito sa iritableng tinig. Ano pang ginagawa mo dyan? Oras na ng trabaho. Sabi niya. Kinausap ko lang si daddy. Nito. Oh, come on. Nakikita kita. Hindi si daddy ang kausap mo. Tumingala si Sabrina at tinumbok ang bintana kung saan siya nakasilip. Oras na ng trabaho pero anong ginagawa mo dyan sa opisina ko? Mind your own business, asshole. Napaparanoid ka na. Buwelta nito na lalong nagpainit sa ulo niya. Gigil na gigil siya. Come here, honey. Let's talk. Aniya. No, papasok lang ako dyan kapag wala ka na. Alam kong may binabala ka na namang gawin sa akin. You're obviously jealous, Tristan. Sabi nito. Lumayo ito kay Gab. Mariing nagtagis ang bagang niya. He can't help but she's right. He really felt jealous. I admit, at least inamin ko. Ikaw, masyado kang pademure kahit obvious na against ka sa exposure ko sa TV commercial. Alam ko, binura mo ang pinasa kong video ng commercial sa laptop mo. Oh, paano mo nalaman? Nakialam ka sa gamit ko ano? Rights ko yun, honey. Masyado kang madamot sa gamit mo. Aniya. At least, hindi ako nagsisinungaling sa'yo. Pinakilala ko sa'yo ang first love ko at inamin ko na gusto ko pa rin siya. Nagkataon lang nakasal ako sa'yo at wala akong choice. Napahigpit ang pagkakahawak niya sa kanyang cellphone. Nakatingala pa rin sa bintanang sinisilipan niya si Sabrina. Okay, kung talagang gusto mo pa rin si Gab, file an annulment. Hindi kita pipigilan. Pagkuhan ay hamon niya rito. It's too early, honey. Gusto ko pa mag-enjoy sa piling mo. Kapag talagang walang improvement, makikipaghiwalay na ako. Meaning, si Gab pa rin ang gusto ko. Damn you, honey. Napipikong sabi niya. Nang tingnan ulit niya si Sabrina ay nakatutok sa kanya ang mga mata nito. Damn! Asik niya at akmang iahagis ang cellphone niya ngunit napigil niya ang kanyang sarili nang maalala na cellphone ng kakambal niya ang ginagamit niya. Ipinalit lang niya rito ang kanyang SIM card. Sa dingding na lamang niya ibinagsak ang inis niya. Sinipa niya ito. Naiinis siya higit sa kanyang sarili. Hindi dapat nangyayari sa kanyang nararanasan niyang iyon. He never felt like this before. He never felt jealous and even anger cause of insecurity. He ever obsessed with a woman. He might be possessive but Sabrina was the only woman he wants to claim for the rest of his life. Even he's not her real husband. Napasubo na siya at wala na siyang choice kundi
panindigan ang resulta ng inako niyang responsibilidad. Dahil sa umiiral na inis ay hindi siya nakapagtrabaho sa opisina niya. Talagang inintayin niya si Sabrina na pumasok. Alam niya, inaasar lang siya nito. Lumuklok siya sa harap ng office table ni Sabrina at inabangan ang pagdating nito. No choice si Sabrina kaya bumalik na siya sa kanyang opisina. Hindi pwedeng maghintay siya kung kailan aalis si Tristan. Ngunit pagpasok niya sa kanyang opisina ay nabutan niya si Tristan na nakahimlay ang ulo sa ibabaw ng lamesa niya habang ginawang unan ang mga braso. Hindi siya sigurado kung tulog ito o nagtutulog-tulugan. Mahinhin siyang lumapit dito saka sinilip ang mukha nito. Nakapikit ito. Akmang hahawakan niya ito sa balikat ngunit nagulat siya nang bigla itong nagising at kaagad siyang niyapos. Napatili siya at nagpumiglas, lalo na nang kargahin siya nito. Binuhat siya nito at dinala sa mini room na nasa loob ng kanyang office. At doon nga ay pinurusahan siya nito sa ibang paraan. Pagbukas ni Sabrina sa pinto ay nabungaran ang daddy niya. Hindi kagad nakaimik ang Ginoo dahil una nitong pinansin ang itsura niya, lalong-lalo na ang kanyang blouse. Nagtatakang tinignan din niya ang damit niya. Saka lamang niya napansin na balaktad niya iyong naisuot. Nasa labas ang dapat ay nasa loob. Natataranta siya. Mukhang naabala kita kung ano man ang pinagkakaabalahan mo. Casual na sabi ng daddy niya. No daddy. It's okay. Nagbibihis kasi ako nang kumato ka. Alibay niya. Idinadalangin niya na huwag munang magpakita si Tristan. Pero hindi nadinig ang panalangin niya dahil sumulpot na si Tristan at binati pa ang daddy niya. I think we should talk later after office hour, Iha. Mukhang nakaistorbo ko sa inyo ni Tristan. Anang daddy niya. Okay lang dad, tapos na kami ni Sabrina. Actually, babalik na ako sa office ko. Biglay apila ni Tristan na tuluyang nagpainit sa mukha ni Sabrina. Sa lahat ba naman ang pwedeng pagsabihan niyon ay sa daddy pa niya? She felt her face burning and so much frustration. Kung pwede lang niyang biyakin ang sahig ay magpapalamon muna siya sa biyak kaysa magduho sa labis na kahihiyan. Pasalamat sa Tristan, malayo ito sa kanya. Kung hindi makakanti talaga niya ito sa harap ng daddy niya. Tumawa lang ang daddy niya pagkuwan ay nagpaalam na sa kanila si Tristan. Nakahinga siya ng maluwag. Mabuti na lang at hindi issue sa daddy niya ang sinabi ni Tristan dahil asawa naman niya ito. Pinag-usapan na lamang nila ang tungkol sa plano nitong pagbabakasyon sa Spain kasama ang mommy niya na dapat ay noong nakaraang buwan pero hindi natuloy dahil tinulungan siya nitong magplano para sa ikabubuti ng kumpanya. Formal na rin itong pinagkatiwala kay Tristan ang pagmomonitor din sa operasyon ng kumpanya nila. Since asawa na niya si Tristan, ito na rin ang opisyal na makakatuwang niya sa responsibilidad. Ibinilin din daw umano nito kay Tristan ang pagmomonitor sa ongoing construction ng bagong warehouse. Naunahan siya ng kanyang ama. Plano niya na huwag hayaang makialam si Tristan sa construction ng warehouse. Baka kasi hindi nito tantanan si Gab. Ayaw din niya na maging dahilan pa iyon ng away nila. Pwede naman pong ipagkatiwala sa maintenance officer ang ongoing construction. Masyado na pong maraming trabaho si Tristan. Sabi niya, mas mabuting isa sa inyo ni Tristan na nagmamonitor para tiyak na walang anomalyang magaganap. Nadala na ako dati na kinukupitan ng pinagkatiwalaan kong opisyal ang pondo para sa construction. Nakausap ko na si Tristan tungkol dito at pumayag siya. Giit ng daddy niya. Wala na siyang choice. Nang umalis ang daddy niya ay sinimulan naman niya ang kanyang trabaho. Naging abala pa sa trabaho si Sabrina simula noong umalis ang mga magulang niya papuntang Spain. Mas naging aktibo naman si Tristan sa operasyon ng kumpanya niya pero hindi nito napapabayaan ang sarili nitong negosyo. Halos wala na rin silang panahon para sa isa't isa dahil madalas ay gabi na sila umuuwi at parehong pagod. Sa kabila ng pagkaabala sa negosyo ay hindi binigo ni Sabrina ang imbitasyon ng college school committee
na dumalo naman siya sa alumni party nila. Isa lamang kasi siya sa mga nagtapos sa university na kilalang nagmula sa mayamang pamilya. Niyaya niya si Tristan na sumama pero tumanggi ito. Sasamahan daw nito si Lola Marcela para magpakonsulta sa doktor. Madalas daw kasing sumisikip ang dibdib ng lola nito. Nagsuot lamang ng bloody red half-shoulder dress si Sabrina at kakulay rin ng damit niya ang kanyang 2 inches sandals. Pinag-isang tali niyang mahaba niyang buhok at manipis na makeup ang inilagay niya sa kanyang mukha. Pulang lipstick ang ipinahid niya sa kanyang mga labi. Pula din ang kanyang shoulder bag. Lula ng kanyang auto ay pumarada siya sa malawak na garahe ng private resort na inarkila ng university. Maluwag ang nasasakupan ng resort at mayroong 5 palapag na gusali. Mayroon itong swimming facility na binubuo ng 3 naglalakihang swimming pool kasama na ang Olympic pool. Dumiretso siya sa malawak na function hall ng naturang resort sa may tabi ng Olympic pool at naliligiran ng nakalandscape na hardin. Cocktail ang tema ng party at nakahanda ang long table kung saan nakalagay ang mga pagkain. Siya ang nag-donate ng 2 pork lechon. Maliban sa lechon ay nagbigay siya ng 100,000 cash para sa fund ng alumni. Hinugot niya ang pera sa sarili niyang allowance na inipon sa pansarili niyang bank account. Halos mga high profile ang dumalo sa party at mga professional na lahat. Sa entrada pa lang ng function hall ay sinalubong na siya ng mga kabatchmate niya sa kursong BS Psychology. Nagmistula siyang star of the night dahil halos nabaling sa kanyang atensyon ng lahat ng mga dumalo. Iginiya naman siya ni Ina sa lamesang inukupan nito kasama ang asawa nito at si Gab. Maging ibang kaibigan nila. Pareho sila ng style na damit ni Ina pero pink naman ang kulay ng damit nito. Si Gab ay lalong naging gwapo sa suot nitong abuhing tuxedo. Nakita din niya sa party ang ex-girlfriend ni Gab pero kasama nito ang bagong boyfriend nito. Balita niya, ikakasal na ito. Bakit hindi mo isinama ang asawa mo, Sabrina? Tanong sa kanya ni Ina. May importante siyang lakad. Sagot niya. Sayang naman, sikat na palang asawa mo since lumabas siya sa isang TV commercial. Ang lakas ng hatak niya sa mga millennial. Pati ang pamangkin kong 16 years old ay crush siya. Papasukin mo kaya siya sa showbiz? Sabrina, siguradong sisikat kaagad siya. Sabi ni Ina na biglang nagpakulo sa dugo ni Sabrina. Kung pwede nga lang ay ipatigil niya na sabing commercial. Bilyon ata ang ibinayad ni Tristan para mapadalas pa ang pag-air ng commercial nito sa telebisyon. Nagpagawa pa ito ng malaking billboard habang ini-endorso ang sarili nilang produkto kasama ang female model na isa pang nagpapainit sa ulo niya. Mas maraming kailangang unahin sa Tristan kaysa sa pagmumodelo o pag-aartista. Malaki ang responsibilidad niya sa negosyo namin. Aniya sa matigas na tinig. Dahil sa inis ay inisang lagok niya ang cocktail na ibinigay sa kanya ng waiter. Ang sabihin mo, ayaw mong ma-expose ang asawa mo sa madla. Nagselos ka na ba? Tukso sa kanya ni Ina. Hindi no? Mariing tanggi niya. Natigilan siya nang mahagip ng paningin niya si Gab na seryosong nakatitig sa kanya. Pumapapak ito ng balat ng lechon. Naisip niya, simula noong si Tristan na nagmo-monitor ng construction ng warehouse na pinangungunahan ni Gab ay hindi na ito bumibisita sa opisina niya at hindi rin nagchat-chat sa kanya sa Facebook. Nang magsimula na ang mga pakulong inihanda ng staff ng university ay nakikooperate si Sabrina. Game din siya sa mga challenges at parlor game. Natalo siya sa huling larong sinalihan niya kung saan paramihan ng naipasok na nilagang itlog sa basket habang iniipit lang sa leeg ang itlog. Ang mananalo ay may premyo na 1,000 at ang second and third ay makatatanggap ng grocery item worth 500 pesos. Isa lang na ilagay niyang itlog sa basket kaya
Wala siyang premyo maliban sa isang basong cocktail. Kailangan kasi at least 3 at 5 na pasok sa 1 minutong palugit. Sumali din siya sa drunken challenge kung saan iinom sila ng 1 shot glass na brandy at kakain ng hilaw na kalamansi. Pero kailangang hindi mababago ang ekspresyon ng mukha nila. Dapat ay nakangiti lang. 3 beses uulitin ang pag-inom ng brandy at pagkain ng kalamansi. Kailangan at least 1 beses na pag-try ay hindi magbago ang ekspresyon ng mukha. Kung sino ang makakagawa ng challenge ay makakatanggap ng 5,000 piso at 1 bote ng imported red wine from Spain. Na-excite siya sa wine. Naisip niya na magandang regalo iyon kay Tristan pag uwi niya. Alam niya na mahilig sa imported wine ang kanyang asawa. Para naman matuwa ito sa pag-uwi niya. Bago sumupok sa challenge, si Sabrina ay kumain siya ng 2 kisas chocolate. Sa unang subok ay nakita ang bahagyang pagkunot ng noo niya. Ganoon din sa ikalawang subok. Nang makapuslit siya ng pagkakataon ay kumain ulit siya ng chocolate pero nag-iwan siya ng kaunti sa bibig niya bago ginawa ulit ang challenge. Sa pagkakataong iyon ay hindi niya masyadong nalasahan ng pait ng brandy at asim ng kalamansi. Natapos niya ang 3 subok sa challenge na hindi nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Nakangiti lang siya. Napalundag siya sa tuwa nang maianunsyo na siya ang nagwagi. Subalit habang lumilipas ang oras ay nakakaramdam na siya ng pagkahilo. Lumuklok siya sa silyang katapat ng round table. Nakuha na niya ang kanyang premyo. Nang maianunsyo ang Dance for All ay biglang tumahimik. Tanging sweet music ang naririnig. Inalok naman siya ng waiter ng cocktail. Kinuha niya ito at paunti-unting sinisimsim. Maya-maya ay naramdaman niya ang presensya ni Gab na lumapit sa kanya. "Can we dance, Sabrina?" Magalang na yaya sa kanya ni Gab. Tatanggi sana siya pero naisip niya, minsan na niyang pinangarap na maisayaw siya ni Gab sa isang party. Pagkakataon na niya iyon. Naisip niya, wala namang masama kung isasayaw siya nito. Alam naman nito ang limitasyon nito. Iniwan niya ang gamit niya sa lamesa saka pinagbigyan si Gab sa hiling nitong sayaw. Iginiya siya nito patungo sa dance floor. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa magkabilang balikat nito habang nakahawak naman ito sa kanyang bewang. Sinasabayan nila ang saliw ng awiting Perfect na pinasikat ng singer na si Ed Sheeran. Nakatitig siya sa mukha ni Gab na seryoso at nakatitig diretso sa mga mata niya. "Ikakasal ng ex mo. Ikaw, wala ka bang balak maghanap ng partner?" Tanong niya rito. Ngumisi si Gab. "Na-discourage na ako. The girl I love was unfortunately married." Anito sa malamig na tinig. Tumabang ang ngiti niya. "You can find a deserving woman, Gab. You have a quality that every girl dreams of. I'm sorry. I love my life now." Aniya, "Of course, because you have a perfect husband." "Perfect?" Untag niya sa sarkastikong tinig. Natawa siya. Tumawa ng pagak si Gab. "May nasisilip ka pa bang kabintasan sa asawa mo? Alam ko namang arranged marriage ang kasal ninyo. Sinabi sa akin ni Ina. Pero ramdam ko na napapamahal ka na sa asawa mo. Obviously na mahal ka ni Tristan." Anito na nagpakabog sa dibdib niya. "How did you say that? Parang naglalaro nga lang kami." Giit niya. "But he cares about you. He loves you, Sabrina." "How did you know that?" Kunot noong tanong niya. "Dapat ramdam mo iyon dahil palagi kayong magkasama. Nagsaselo siya sa akin. Kung hindi mo alam, kinumprontan na ako ni Tristan. Sinabi niya na ayaw niya na may ibang lalaking lumalapit sa'yo. Inutusan niya ako na iwasan ka at tigilan ang pag-chat sa'yo sa Facebook. Ano bang laban ko sa kanya? Kasal kayo?" Kwento ni Gab. "Talaga? Ginawa niya yun?" Hindi makapaniwalang sabi niya.
Sa kabila ng lahat, nakadama siya ng pananabik. Possessive pala ang asawa mo, Sabrina. Siya ang tipo ng lalaki na handang pumatay para sa minamahal niya. Nakakatakot siyang karibal. Anito, pagpasensyahan mo ng asawa ko, Gab. Minsan talaga sira ulo siya. Wika niya. Tumawa si Gab. Bagay naman kayo eh. Maswerte ka pa rin sa kanya, Sabrina. Suko na ako. Ibuhos mo na lamang ang panahon mo sa kanya. Huwag mo siyang aawayin. Ano? Inaaway ko siya kasi minsan makulit siya. Tumawa na naman si Gab. Sabrina, pwede ba kitang yakapin? I just want to feel your hug for the first and last time. Pagkuhan ay hiling ni Gab. Ngumiti siya. Walang imik na yumakap naman siya kay Gab. Namulupot naman ang mga kamay nito sa kanya. Wala pang 10 segundo na magkayakap sila ni Gab ay may kamay na humaklit sa balikat niya, saka siya hinila palayo kay Gab. Nagulat si Sabrina nang mamataan niya si Gab na nakasalampak sa sahig matapos tamaan ng suntok ni Tristan sa mukha. Napakabilis ng pangyayari kaya hindi niya kaagad napigilan ang kanyang asawa. Dinurupan nito si Gab na hindi naman nanlaban. Binalaan na kita pare. Sinabing huwag mo siyang lalapitan at lalong huwag mo siyang hahawakan. Pero higit pa roon ang ginawa mo. Asik na Tristan kay Gab. Attention seeker ang eskandalong ginawa nito. Napahiya na siya. Hinaklit niya ang balikat ni Tristan saka ito pinihit paharap sa kanya. Mali ang iniisip mo, Tristan. Sumasayaw lang kami. Niyakap ko siya. A friendly hug at wala iyong malalim na kahulugan. Hindi mo kailangan magalit. Paliwanag niya. I don't care if what you call that hug. You're married, Sabrina. At malamang alam iyon ng karamihang tao dito. And you can't blame me. Apektado ako dahil asawa mo ako. Nanggagalaiting buwelta ni Tristan. Namagitan na si Gab. Sorry pare, hindi ko intensyong guluhin kayo. Gusto ko lang manatili ang friendship namin ni Sabrina. Hindi mo kailangang magselos. Paliwanag ni Gab. Binalingan ito ni Tristan. Friendship? May kaibigan bang nagsesan ng matatamis na mensahe sa babaeng may asawa? Ani Tristan. Hindi na natiis ni Sabrina ang kahihiyang dulot ni Tristan. Kinuha niya ang kanyang gamit saka umalis. Inaasahan niyang susunod kaagad sa kanya si Tristan at nagpang-abot sila sa parking lot. Hindi siya nakapagtimpi. Hinarap niya ito at walang abog na sinampal ito sa pisngi. Nanindigan ito at hindi ininda ang pananakit niya. Niyaya kitang sumama sa akin, tapos ngayon bigla kang susugod dito at mag-iiskandalo? Emosyonal na pahayag niya. Sumunod ako para sunduin ka, pero nabutan kita sa hindi ka nais-nais na eksena kasamang first love mo. Ano sa palagay mong mararamdaman ko? Sabi nito habang nasa ilalim pa rin ng tensyon ang tinig. Nararamdaman? Ano bang nararamdaman mo? You just defending your pride, Tristan. Of course, ayaw mong natatakpan ng ego mo. Aniya. What? I have pride, but I didn't mind it. Of course, masakit matapakan ng ego. And it's not a joke, Sabrina. Sa palagay mo, magagawa ko ba ito na walang malalim na dahilan? And what are your reasons then? Usig niya rito. I'm jealous. I don't know if it's a sign of love but I felt something special for you. Nagagalit ako kapag binabaliwala mo ako. Naiinis ako kapag bukang bibig mo ang first love mo. Gusto ko akin ka lang. Akin lang ang atensyon mo. I don't care if I'm possessive as long as I have rights to you. Seryosong pahayag ni Tristan na bahagyang kumalma ang timbre ng boses. Hindi may paliwanag ni Sabrina ang kanyang nararamdaman. Naroon ang tuwa at pananabik sa puso niya. Hindi niya maikakaila ang pagsikdo ng kanyang puso. Sa puntong iyon ay hindi niya alam kung paano kakausapin si Tristan na hindi nadudulas ang dila niya at posibleng makapagkumpisal siya tungkol sa tunay niyang damdamin para rito.
Sa halip na magsalita ay kinawit niya ang kanyang mga kamay sa batok nito saka pinangunahang siniil ng halik ang mga labi nito. Agara namang lumingki sa mga braso nito sa bewang niya at tinugon ng patas ang kanyang halik. Ang simpleng halik ay naging marubdob at mapaghanap dahil na rin sa epekto ng konting alak na nainom niya kaya mabilis uminit ang kanyang pakaramdam. Nang hindi makontento sa halik ay pumasok sila ni Tristan sa kanyang kotse at tuluyang inangkin nila ang isa't isa. Nang may masimasan ay kumalas siya rito saka siya umupo sa tabi nito. Nagbihis siya. Naroon sila sa backseat ng kanyang kotse. "Let's go home," sabi niya. "Hindi tayo uuwi hanggat wala kang ipinagtatapat sa akin, honey." Ani Tristan. Nagbibihis na rin ito. "Ano naman ay pagtatapat ko?" Maang niya. "Sabihin mo sa akin kung ano ba talaga nararamdaman mo para sa akin. I want an honest answer, honey. Please, wag na tayong magpaligoy-ligoy pa." Napatda siya. Pagkuha ni matamang tumitig siya sa kanyang asawa. Sumikdo na naman ang puso niya para na itong sasabog. I think we have the same feelings, honey, but then I want more time to work with it. I think we had raw feelings and we're just focusing on our sexual relationship. Maybe because lust was involved. Seryosong pahayag niya. Tumawa ng pagak si Tristan. "You're right. Okay, let's find out how deep our feelings towards each other then." Pagkuha ay ginawa na nito ng pinunghalik ang noon niya. "Be nice to me, Tristan, and we will have a happy ending." Aniya. "Of course, I will. You must do so. Love me hard, honey, and I will love you harder. Please be mine forever," he said with a sincere voice. He kissed her lips while holding her hands tight. She opened her mouth and gave his kiss a passionate response. Noon lang niya lubos na naunawaan kung bakit nga ba sila naghahalikan at nagtatalik ni Tristan. Because they accepting each other. And at this moment, arranged marriage wasn't the reason anymore. Pagkuhan ay sabay na silang umuwi habang kanya-kanyang sasakyan ng gamit. Nakasunod lang sa kanya sa Tristan na tila escort niya. Nakalimutan na lamang niya ang skandalo nilang mag-asawa sa alumni party nila. Sabado at Linggo ay inilaan nila Tristan at Sabrina ang panahon sa pamamasyal sa Vigan kasama si Lola Marcela. Nagrereklamo kasi ang matanda na nalulungkot ito at gustong makasama ang apo. Nagstay sila sa isang beach resort. Alas 7 ng umaga ay naligo na si Sabrina sa dagat. Sumunod naman sa kanya si Lola Marcela, suot ang swimsuit nito na kulay itim. Kahit may edad na may alindog pa rin ito. Sinamahan siya nitong umupo sa buhangin sa pampang ng dagat. Nag-iipon siya ng buhangin para itakip sa mga paa niyang bahagyang nakabaon. Ternong itim na underwear lamang ang suot niya at nakalugay ang mahaba niyang buhok. Ibinaon din ng matanda ang mga paa nito sa buhangin habang nakasalampak ito ng upo sa gawing kaliwa niya. "Bakit hindi mo kasama si Tristan, iha? Palagi siyang nakahiwalay sa atin," sabi ng matanda. "Tulog pa po siya nang lumabas ako ng hotel room namin," sagot niya. "Bakit? Late na ba kayong natulog kagabi?" Usisa nito. "Nagkwentuhan pa po kasi kami. Nauna nga lang akong natulog sa kanya." "May nangyari na ba sa inyo ng asawa mo, iha? Feeling ko kasi mailap kayo sa isa't isa." Pagkuway sabi nito. Matamang tinitigan niya ito. "About make love po ba?" Aniya. "Abay, oo. Huwag mo sabihin sa akin na hindi ka ginagalaw ng apo ko. Alam kong conservative ang apo ko pero hindi yun pwedeng idahilan para isawalang bahala niya ang sex life ninyong mag-asawa. Kasama yun sa buhay may asawa." Napangiti siya. "Pilyo po si Tristan. Sa honeymoon pa lang po namin ay may nangyari na sa amin. Hindi lang isa o 2 beses." "Talaga? Ibig sabihin ay magkakapuna ako sa tuhod?"
Masiglang wika nito. Siguro po. Ay, siguraduhin nyo. Gusto ko nang mag-alaga ng paslit. Pero napansin ko lang, madalas ay iniiwasan ako na Tristan. Kung hindi ko lang siya tinakot noon na hindi niya ako sasamahan para magpatingin sa doktor. Para bang may inililihim siya sa akin. Ang batang yun talaga, nagiging pasaway na.